Nauna pa ho yung pag-booking niya na may lalabas na testimonya. Oh. Ngayon ang tanong, eh, credible pa ba siya? So eto naman ang pag-usapan natin mga kabayan. May tanong kasi po dito eh. Hindi ba nag-recant si Gutesa? Ang problema ho mga kabayan, ako man natuwa, sabi ko mukhang walang money involved dito eh. No? Pero parang sabihin ko na sa inyo, nagbabago na ang isip ko talaga eh. Ha? Paano pa natin masasabi? Ang tanong ko nga eh, ano bang pakinabang sa testimonya sa recantation ni Marcoleta ni Gutesa Marcoleta? Sorry, ni Gutesa. Wala. Wala. Pwedeng hindi po intindihin ng korte 'yun. Bakit? Ha? Kasi tignan nyo ha, itong video na kumakalat, yung video na inilabas ng asawa niya, yan ho ay April pa lamang. No? April pa lamang po mga kabayan, ako, makakuha na ako ng kopya niyan nung same day nung inilabas po yung video na inilabas siya ni pangalan nito, ni Mike Defensor nung ano bang event yun? Meron silang doon sa Kamuning Tinapayan, yun sa bakery. Doon niya nilabas yan. Yung video recording na yan na ginawa ng asawa ni Gutesa. Oh. Ngayon, ang problema, nauna pa ho yung pag-booking niya na may lalabas na testimonya. Oh. Ngayon, ang tanong, credible pa ba siya? Lumilitaw rin sa video kasi, napilitan lang siya. At hindi nga raw niya akalain na ilalabas yun. So, eto ba yun? Oh. Tingnan nyo ha. Oh. Ginawa ko ang sinumpang salaysay na ito nang walang anumang pag-aalinlangan at ng buong pusang loob bilang patunay sa lahat ng ito. Aking nilagdaan ang kasulatang ito ngayong ika-13 ng Agosto 2026 sa harap ni Atty. Melvin Kalimag sa lungsod ng Pasig, Metro Manila. Nabibigay yung hard copy sa korte. Hindi ikaw pa lang sa mabubulok yung mga... Oo, yung dokumento. So hindi kayo lawyer ni ano? Gutesa, hindi po ako yung lawyer. Ako lang po yung nag-notarize ng document as notary public. Dala ng takot at pangamba, lahat ng nakalahad sa pinabit na kanilang ginawa ay aking nasabi Yung mukha niya. na nasaksihan o kahit hindi ito totoo. Pati ang pagsabi ng pasama ako sa 3 beses Guys, mga kapatid, binabasa niya yan ha. Binabasa niya yan. ng mga balita sa alintigibahay ni Speaker Martin Romualdez sa Force Park. Wala akong naging direktang punta kung nakita man lang si Speaker Romualdez sa nasabing address. At tungkol sa nasabing isyo, hansok na ako. Ayaw ko nang balikan ang bangungot ng mga sandaling nangyari sa buhay ko. Magulang ako para sa pamilya ko. Gusto ko ng tahimik na buhay para sa kapakanan ng pamilya ko. Okay. So this is the video naman that I was talking about. Nung una, nung yung recantation niya lang, nakita ko yung papel, it sounds okay, diba? Very beneficial, credible, diba? Kaya nga sabi ng iba, credible na ngayon sa inyo kasi bumaliktad. O yan naman ngayon, bayani nga sa kabila yan eh. Nung hindi bumabaliktad, bayani. O ngayong hindi na siya bayani, sinungaling na siya. O, ngayon naman ho, syempre, sa parte ng mga sumusuporta sa administrasyon at kay Martin Romualdez, credible siya. Pero sa inyong abang lingkod, balansehin natin. Credible nga ba siya? Kasi ganun po titignan ng korte yan eh. O, ayoko kasi yung isipin ninyo kapag hindi umubra yung kanyang recantation, diba? Tuloy-tuloy yung kaso, tapos nakakasuhan pa siya, baka ho sabihin ninyo, mukhang DDS yung judge o yung justice. May atras na nga, may testimonya na, ayaw pang tanggapin. Bakit naman yung kay Leila de Lima tinanggap? Ba't naman ito hindi? Magkaiba ho yun kasi. Yung kay de Lima, yung recantation nila, wala ho itong, hindi ho sila nag-negate, hindi nila kinontra yung kanilang sariling testimonya ng pagbabawi. Pinupush pa nga nila yun natanggapin ng DOJ. Kaso ho ito, 4 months pa bago yung August 13 na yan, may video na tungkol dyan na pinilit lang siya. Cellphone. Lumilipat ba? Hello?
Inaantok ka na? Matulog ka na? Ano yan? Nandiyan ka sa kwarto? Ha? Lakas ang boses. Nagingi. Tumawag si kuya. Kinukumusta ka? Ulitin mo daw yung sinabi mo kanina na yung binibidyohan ka para may record. Nung binivideohan. No, alam nyo, hindi ko kinontent ito nung April. Kasi it doesn't make sense. Walang video na lumalabas noon. Hinihintay ko yung video na subsequently lalabas na may kinalaman sa recantation. Wala ho until nung 21 na eto na isinapubliko. Yung tungkol dun sa affidavit na sino ba may gawa nun? Ikaw o sila? Sila. Inari ko daw lang. Sabi-sabihin? Hindi ho totoo yung sinasabi nyo. Na fake, gawa-gawa lang ng didishit yan. Bilang patunay, I strongly suggest, no, para mapatunayan nyo ho na mali kayo, puntahan nyo yung Facebook account ni Mike Defensor. No? Tapos punta ho kayo dun sa Reels. And then scroll down, bandang ilalim yan, makikita nyo ho. Ngayon, para malaman ninyo kung yan po ay, kung ano hong petsa yan. No? Dito, ang ginawa ko ho rito, mga kabayan, yung hinover ko, yung cursor, yung mouse, sa tapat ho ng comment. At doon, diba, ganyan 11 weeks ba yan? 16 weeks. Pag tinapat mo yung dulo ng cursor doon sa 16W, makikita po ninyo yung actual na petsa kung kailan po yung comment na i-post diyan. Comment pa lang po yun. Hindi pa ho yung actual na petsa nito kasi hindi makita kung saan eh. Oh. Di ba? So, ang petsa, ito ho ay April pa nga ito. Maski naman sa SOCMED, pakikita nyo naman talaga na may mga nagbabanggit na ito po ay lumabas noong April pa. Let's see. O, sabihin mo kung ano nangyari doon para may record namin. Yun nga, binidyoan ako ng nakaraan araw. Tapos pinasa ko yung statement na may mga sinigit sila na hindi naman totoo. Na hindi na si Marcoleta pati si Defense. O, di ba? Tapos yung lumabas ng kanyang recantation statement, dinidiin si Marcoleta at saka si Defensor. Oh. Na sinabi nila doon sa statement. So, again, Jerome, kung hindi ito totoo, napaka-prophetic naman ito. Ginawa nila to noong April. Tapos ang magiging laman, eksakto doon sa nangyari na pagbaliktad ni Gutesa. Pinagakuan ako ng pera, babayaran ako. At sinabi pa doon na hindi masaya. Wala akong alam doon sa delivery doon sa bahay ni Romualdez. Okay. So yung binabanggit ni Epifania na nasilaw, mga kabayan. Yung nakarang content natin, nakita natin, wala hong direktang sinabi sa kanya na, base rin sa kanyang, kanyang sinabi wala hong direkta na sinabi sa kanya na yung 150 million ay para sa kanya. Hindi ho ba ang sabi niya? Ang sabi ay, narinig niya ang usapan nilang dalawa, ni Mike Defensor at ni Marcoleta. Ang sabi ni Mike, pare, 150 million lang, masaya na kami. Masaya na tayo. Diba? Kaya sabi ko, teka, bakit sinasabi niya yun kay Marcoleta? Inaasahan ba niya na mayroong pagsasabihan pa si Marcoleta para mag-produce ng halagang yan? O si Marcoleta na mismo ang magpuproduce ng perang yan? Bakit itatayo pa niya? Diba? Kung kay Marcoleta lang din naman manggagaling. So kako, mukhang meron pa po talaga 100%, meron pang ibang taong nasa likod nila na nagpapatakbo sa kanila financially. Diba? So yung 150 na yan, hindi naman talaga sa kanya in-offer yan. Tatanga-tanga lang siya. Na napaniwala na akala niya yung narinig niya, pinarinig sa kanya, para sa kanya. Di ba sabi niya nga kalaunan sa testimonya niya, ginamit lang nila ako. hindi na raw siya kinontak ulit, hindi siya binayaran. Wala naman kasing intensyong magbayad sa kanya. Yun lang nakalagay doon, ayaw ko dapat pirmahan. Ayan na yung petsa, April 29.
2026, 8:44, yung comment ni Rodrigo Celice. Then sila naman. Yun lang ang pinirmahan mo. Yun Ano ba lang. yung pinirmahan niya? Yun lang nakalagay doon na ayaw ko dapat pirmahan. At hindi naman ako gumawa ng statement. Then sila naman. Yun lang ang pinirmahan. That's a good question. Sabi niya, boss, para saan ba yung video na yan? Okay. Di ko kasi masyadong maintindihan eh. Ito maintindihan mo. No? Noong April, sinasabi ni na Mike Defensor na si Gutesa ay itinatago. Okay? Kaya rin naman, supported rin naman ito kasi nung ipinatatawag na ito ni Boyeng Rimulya, hindi ito sumipot sa DOJ. Nung DOJ secretary pa siya. Sa mga hearings sa Senado, hindi na rin po siya nagpapakita. Kaya nga sabi nila Mike at saka nito ni Mike sa mga rally nila at saka nito ni Marcoleta, wala na silang contact kung nasaan. Pero ang hinala nila ay nasa mga Marines ito, kinukupkop o itinatago. Yun ang hinala nila. Ngayon, para sa ng video na to, palihim na nakakontak si Gutesa sa kanyang misis at in-explain niya na nung April na yan ay merong nangyari na pinabasa na naman siya ng statement at binidyohan. Yun po yun. Ngayon, maaga niyang sinabi yan. No? Malalaman nyo rito kung bakit. Tingnan nyo. Yun Yun lang. lang. Yun lang yung nasingit doon sa ano ko. Saan ba yan? Sa pinakahuli? Hindi na sana yun. Parang Kidnap? 9 sa Okay, 9 at saka 12. Then tingnan natin. Ano ba yung nilalaman ng 9 at 12 na yan? Diba? Ito yung nilalaman ng 9. Okay, ang nakalagay huro sa 9, ang VIP room na iyon ay 3 lang kami. Dinagdag lang daw to. Kami ang tao roon. Siya, ako, si Mark, na asawa ng anak niya, ni Mike Defensor. Umupo kami sa isang round table na mesa. Natansya ko, 8 or hanggang 10 seaters ang setup. Nagkwentuhan kami ng kaunti tapos nag-open siya ng salita patungkol sa corruption. Sagot ko naman sa kanya, o nga sir, sabi niya sa akin na sabihin ko na naghahakot kami ng pera sa bahay ni Kong Saldi galing DPWH. Sagot ko sa kanya, sir, wala akong nakita na may nagdi-deliver ng maleta sa Valle Verde. Pero pilit niyang sinabi na may nakita ako. Parang sinabi na, di, may nakita ka eh. Diba? Ganun si Mike eh. May nakita ka. Yan, sabi niya, pinilit daw siya. At sabihin ko na nakita ko na ang isang maleta ay binibilang ni Paul Estrada. Bago namin biniyahe ang mga maleta sa BGC. Bago ko na, sabi ko na di ko talaga alam sir na may mga maleta na hinahakot namin. Sabi ko, basta pag duty ako, sir, sina Paul at Mark ang kasama naming lagi na executive assistant or EA ni Saldico. At sila ang nakakaalam ng detalye. Habang nagkukwentuhan kami, pinipilit niya sa akin na isulat na ang pinapasabi niya sa akin. Para pagdating ni Senator Dante Marcoleta, mabasa niya at siya ang magdesisyon kung pwede. Sabi ko, sir, wag na po sir, nabanggit ko na po sina Paul at Mark. Yan ang mga susi sa lahat ng katanungan nila Senator. Nila sa Senado, sir. Sabi niya, hindi. At pilit na sabi niya, sulat lang natin, bahala na si Sen Dante. Sa takot ko, nasabi ko, sige sir. Agad inutusan niya si Mark na kunin ang laptop para isulat ang kagustuhan niya. So sabi ni Gutesa, dinagdag lang daw ito, isiningit. Ito yung isa pang dinidispute niya, 9 and 12 yun eh. 9 and 12, ito po yung laman. At nang matapos niyang basahin ang affidavit, sabi niya, ito yung missing link na hinahanap natin kasi puro saldi ko at ikaw lang ang puro sila saldi ko. At ikaw lang makakabanggit kay former Speaker Marty na nag-deliver ng pera. Ibig sabihin po kasi nito, nung mga time na yan, tanging ang dinidikdik noon ay si Saldico. Ang gusto nilang mangyari ay idiin si Martin Romualdez. Kaya siya yung missing link. Siya lang. Wala kasing direktang nagsasabi. Walang direktang nagsasabi na si Martin Romualdez.
So etong si Gutesa lang. Base doon sa kanilang ginawang affidavit. Okay? Na dinidispute naman nito ni Marcoleta nang napakaaga pa, April pa lang. Kasi expected niya marahil na ilalabas ito. Oh. Tapos sabi, bago siya umalis, sinabi ko sa kanya, sir, ay teka, and then, sabay paalam, pare ayusin nyo yan. Babalik ako. Hahabo lang ako sa session, si Marcoleta yun. Bago siya umalis, sinabi ko sa kanya, sir, wag na po ako kasi po nabanggit na din po ang pangalan ni Paul at Mark, sagot niya. Di pwede, si Paul at Mark kasi iglesia, matitiwalag yun at ayoko na ako ang dahilan ng pagkatiwalag nila. Bawal kasi sa iglesia ang ganyang usapin. At sinabi niya muli at pinipilit niya sa akin na ako na lang sabay sabi na babasahin mo lang yan at mababayaran ka naman. Yun ang problema sa mga ito. Walang eksaktong pera ng magkanong value. Yung nakaraan, pinarinig lang ni Mike Defensor. Kay Marcoleta naman, mababayaran ka. And, ang sabi niya, kung di ko gagawin ito, ang plano ni Senator Lacson na itigil na ang investigation ay magtatagumpay. Kasi nung time na yun, inano na ni Ping Lacson noon na itigil na yung investigation. Kasi ang mangyayari doon, lahat ng iniimbestigahan kasi nila, di ba iniimbestigahan na din ng ICI, just to clarify. Okay, hindi niya isasarado ang investigation for nothing para pagtakpan kung sino. Kasi po, redundancy na yan. Meron pang ICI, meron na po tayo ring ombudsman. Di ba parang insulto na yan sa ICI. Iniimbestigahan nila, imbestigahan din ito ng BRC. Ang purpose lang naman nila, hindi prosecutory. Di ba? Ang sabi nila, ang purpose namin is in aid of legislation. Yun po yung ibig sabihin doon ni Lacson doon na ititigil niya na. Now, sabi, babasahin mo lang naman yan at mababayaran ka na. Di ba? Ito. Wala kang wala kang mapapala sa paulit-ulit na pilit niyang ituloy ko ang ginawang affidavit ni Mark. At dala ng takot at pangamba, lahat ng nakalahad sa affidavit na kanilang ginawa ay aking nasabi na nasaksihan ko. At kahit hindi ito totoo, pati ang pagsasabi na pasama ako o kasama siya sa 3 pag-deliver daw, 3 beses ang delivery ng maleta sa bahay ni Martin Romualdez sa Forbes Park. Yan. Wala nga akong naging direktang contact o nakita man lang si SP Romualdez, sabi niya sa nasabing address. Ako'y napilitan na sabihin sa kanya, sige po sir, kung ito ang paraan para pagtawag sa akin sa session hall ng Senado, saktong 9:50, yan, tinawag na ako at pumasok sa session hall at sinamahan ako ng kanyang staff. Sinungaling. Hindi 9:50. Yan. 30 minutes pa nga tinagal niya ron eh. So, siguro, tama rin, 9:50. Kasi hindi naman siya alas 10 tinawag. Okay. Sabi niya, hanggang sa pinaupo ako sa pinakalikod na nasa gitnang bahagi kung saan kaharap ko sina Senator Ping Lacson, Tito Soto at Erwin Tulfo. So yun yung kanyang dinidispute dito. Sa kanyang So, balikan natin yung video. May upang 20 ng pera. Ba't ang haba naman? Sila gumawa eh. Pero yung affidavit mo nung una, andun pa yon. Wala, yung ibang version niya. Bago na yung Ay, ginawa. may ginawang panibagong affidavit para basahin mo. No, pinangako naman sa'yo nung una, nung pinirmahan mo, hindi na ilalabas yun. Sabi nila, hindi lalabas. Bakit ka pa nila pinabasa? Anong sense nun? Hindi ko alam kung ano. Idadalhin daw sa korte para mawala na yung kaso ko. Yun yung sabi eh. Nung ayaw mong basahin, anong ginagawa nila sa'yo? Pinipilit akong basahin ko eh. Kaya wala mo ba? Anong kapalit ng pag hindi mo binasa? Para daw manahimik na kayo. Wala namang gugulo dyan sa inyo. Wala naman ang gugulo sa amin, Kaya nga. Sa totoo lang, Han, wala nang gugulo sa amin. Sila lang ang gugulo sa amin. Sila ang gumagawa ng paraan para manggulo. Sila nananakot sa amin eh. Kaya sabi ko sa'yo magmataraan. Gusto ko naman gulong-gulo na yung utak ko eh. Hindi na ako makatulog. Mag-ano ka muna, bago ka matulog, meron ka muna marigang na tubig. Para ma-relax yung muscle mo. Ano yung ipapadli? Anak.
Pag sinabihan ka na palabasin ka dyan, mag-text ka sa akin ha. Ano mo agad sa akin, i-text mo agad sa akin. Kung ano sakali, papantayin mo lang sila kung may hearing ng order, papantayin mo na lang sila sa city. Mabantay talaga sila doon. May isa sa loob, may isa sa labas. Tatlo-tatlo yan, tatlo-tatlo daw. Kasi pag pinalabas ka, may contact na kami doon sa loob. Doon ka na lang muna sa loob. Hindi ka na lalabas doon. Hindi ko alam kung plano nila sa akin. Okay, di ba? Ang tinitira dito ni Marcoleta, ni Gutesa mga kabayan na video, ito pong dyan sa video na yan, yung recantation na na inilabas. So paano natin masasabi na siya po ay isang credible? Na yung kanyang recantation ay pwedeng gamitin sa Sandigan Bayan sa kapakinabangan ni Martin Romualdez. Kung mayroong ganitong prior na video na lumabas 4 months bago po mangyari itong recantation niya. Di ba? Ano yan sabi ni Marlon Dasio? Hindi naman imposibleng umatras ang mga yan. Number 1, ramdam nilang hindi sila pinapaniwalaan ng publiko. Number 2, nasa posisyon pa din si BBM. Pangatlo, magulo ng buhay nila. Pang-4, nakulog ng handler at Chuck na estafa pa sila. Diba? Pwede naman talaga silang expected ko naman talaga, sabi nga ni Trillanes, may mag-aatrasan dyan. No. Sa akin dito, ang tanong ay credible pa ba siya para paniwalaan na yung kanyang recantation recently ay talagang genuine? Walang tumakot sa kanya? Diba? Kasi ang nangyayari dito, ang tingin ko dito, talaga hong nagkaroon ng pwersahan. No, ito hong kanyang recantation na ito. Kasi kung ito po ay ginawa lamang noong August or sabihin natin noong July, bakit alam na alam niya ang laman noong April pa lamang? So ibig sabihin, sometime in March, April, tapos na to. Pinababasa na nga sa kanya, paulit-ulit. Sabi ng asawa, bakit pinabasa ka na naman nila? Diba? Ngayon, itong pag-atras niyang ito, tingin ko nakumbinsi na siya na tuluyan ng talikuran itong pinasok niya. So, isang dapat gawin po ritong hakbang ni Gutesa ay maglabas ng video, yung malusog, matabat, masigla, at sabihin niya, ipaliwanag niya yung April na video na yan. Kasi boses niya yan eh. Ipaliwanag niya yan. At saka ito, yan bang tinutukoy niya dyan? Is it the same document o hindi? Kasi kung the same yan, wala akong kwenta yung recantation niya. Tuloy ang kaso. Siya po ang pwedeng mabalikan for another perjury case. Diba? Kasi ito bakit po magiging pasok sa perjury? Ninenegate ito nung April video na yan eh. Kasi pinapakita niya ngayon na ito'y totoo. Pinanumpaan niya, naku po. Tapos yung April, sinasabi doon, pinilit lang yan. Tapos sinasabi niya rin sa recantation niya ngayon, lahat ng mga sinabi niya nung una na pinanumpaan niya sa Senado. Diba? Valid yung panunumpa sa Senado. Mas valid pa nga po yun doon sa notary public ng una niyang testimony. Hindi nga kinakailangang ipanotaryo yung una niyang testimony. Kasi panunumpaan naman niya yun. I can't buy that na scripted. I can't buy that. Kasi bakit eksakto yung laman? Diba? Bakit eksakto yung laman? So yan pong sinasabi ko, yan ang ihaharap na mga tanong kay Gutesa. Hindi yan gano'n na kala nila tapos na, gusto nilang manahimik, yung mga gano'n. Nako, hindi po nila naisip. Maaaring walang nagpaliwanag sa kanila from the very start na kapag kayo nag-witness, merong batas na pag kayo ay tumalikod sa una yung testimonya, may kaso kayong kakaharapin. Noong 2021, yung Republic Act, kung sinasabi ni Ping Lacson. Diba? Kaya nga sinasabi ko, dapat po patawa ng napakabigat na parusa. 30 years, up to 40 years ang parusa dapat doon sa mga nagre-recruit, sa mga gumagastos, diba? Ng pagkuha ng mga false witnesses.
Tapos dun sa mga actors na kumagat, dapat po naman life-changing yung perang kinita nila. Dapat po life-changing din ang parusa nila. Tama ho ba, Ma'am Annie Hoson? 'Di ba? Dapat life-changing din. Hindi mo mai-enjoy. Mapapalitan ka sa pamilya nyo. Yung anak mo may iba nang tatawaging daddy or mommy. 'Di ba? Itong mga witnesses na mga false witnesses na 'to. Oh. Dapat ganoon para maisip nila ng shit. 20 years akong makukulong pag umatras ako. 'Di ba? Nang sa ganun po mga kabayan, masisiguro ho na yung mga witness na haharap ay talagang may personal knowledge at hindi po sila binayaran. Kaya nilang panindigan dahil lang nakataya dito yung kanilang kinabukasan. 20 anyos ka sa kulungan pag napatunayan na ikaw ay nagsisinungaling lamang sa iyong sinumpaang salaysay. Kailangan humbag-bigatan. Isipin nyo na lang kung ang isang tao ay mapapatawa ng napakabigat na parusang habang buhay na pagkakabilanggo, tapos bunga lang pala ng daldal ng kumita na false witness. That's unfair. Di ba? That is injustice. Pagka ganyan. So dapat magpasa ng pagpapabigat na parusa dyan para ho masigurado na yung mga investigasyon ang haharap ay totoong testigo. Yung merong kayang itaya na kalayaan niya, reputasyon niya, pamilya niya. Di ba? Hindi naman siya mabibitay eh. Ngayon, etong mga promotor, ang inang yan, i-life sentence na yan. Yung mga nagre-recruit ng mga yan, i-life sentence na nila yan. Hindi ho ba tama yung ganon? Sabi, yang sila Gutesa, kaya napapayag na maging false witnesses liban sa pera, mas malamang na paniwalang napapabagsak si PBBM. Correct. Kaya nga ganun-ganun lang po nilang binaliwala ang batas eh. Diba? Siguro sabi sa kanila, pagka yung testimonyo niyan, tangina bayani kayo diyan. Nasa libro kayo, nasa history kayo ng Pilipinas. May rebulto kayo, wag lang kayo mapatay ng maaga. 'Di ba? Tapos yung mga kaso nga kaharapin nyo, walang magsasampa ng kaso laban sa inyo. Ganun ang mangyayari talaga diyan. Kaso nga, 'di ba? Anong petsa na? Ilang gising na po natin, ilang rally na nila, ilang people power na nila, PBBM pa rin ang presidente ng Pilipinas. Diba? I totally agree with Senator Ping Lacson and Leila de Lima. Bigatan ang parusang ito ng mga yan. Dapat gawin nila. Total, makakasuhan naman sila, tuloy-tuloy rin naman. Diba? Ituro na nila yung mga sangkot dyan. Yung mga bumaliktad, may kaso. Yung hindi bumaliktad, may kaso. Diba? Sama-sama together. Mabigat nga lang doon sa bumaliktad. Yan, di ba? Si Morales noon. Wala lang, di ba? Ganun-ganun lang. False witness siya. Wala na, ano na nangyari? Walang parusang mabigat. Di ba? Kaya kailangan po, para hindi ho maging spectacular ng mga sinungaling, ang mga investigasyon, dyan sa Senado at sa Kongreso, kinakailangan mabigat ang parusa. Tama po kayo, Paul. Binababoy nila ang batas. Okay? Ano yan? Kunin ni Gutesa ng abogado siya. Akala ko si Batorni ang kukunin niya. Nagtatago si Bator. Kulong pag sinungaling at nakasira ng reputasyon ng isang tao, di ba? Mahirap kasi dito sa atin sa Pinas, nabibili ang batas, kawawa ang mahihirap. Di ba? Kahit naman mayaman, kawawa din naman, di ba? Basta inosente at nadali naman na pagkaisahan ng ganyan. And magandang gabi ho sa inyo, Annie Hoson. Watching you, but minsan lang mag-comment. Dahil madalas replay lang ako nakapanood. Okay lang po yun, ma'am. Importante yung inyong mga ibang ginagawa. Diba? Ang replay anytime naman yan. Thank you po. Yan, misis niya yung babae at siya yung boss ng sasalita. That's correct. April pa ako may kopya niyan eh. Hindi ko lang talaga ba i-content kasi walang, kumbaga walang corroborative story or video. Wala eh. Nung lumabas yan, ay shit, naalala ko. Kaya lang yung kopya ko, na-delete ko na. Kasi after ng April yon. So pagpasok ng buwan ng May, dinidelete ko yung mga files ko ng April para hindi masikip sa computer ko. Pero alam ko kung saan ko kukunin. That's why kinuha ko yon kanina sa FB account ni Mike Defensor. Mas credible yon kaysa yung pinupulot lang natin sa SOCMED. That then if you ask me about the date, well definitely I don't know. Diba? Pero kung doon ko kinuha,
kahit sa comments lang, makikita natin ang petsa, kailan nag-comment yung tao. Ba't ako nagkakalkal doon? Hinahanap ko yung oldest. At yun po talaga yung petsa.